Hello po, good evening po. Magandang hapon po sa lahat. Ah, ako po ay dito sa hapon na to upang sa ganon i-share ko po sa inyo yung mga karanasan ko sa buhay na masakit na mga pinagdaanan ko sa aking previous family at yung mga dati kong pamilya. Dati kong pamilya, mamagulang ko at mga kapatid. Ngayon, anak ko, apo at asawa. Alam niyo kasi, ganito ikwento ko na lang sa inyo yung buhay ko. Kasi wala ako mapaglabasan ng aking sama ng loob. Hindi ko, siguro, ano ito ni Lord sa akin eh. Baga, siguro sinusubukan ako ni Lord kung paano ko harapin ang dalawang klaseng pamilya na may kakaibang mga pag-uugali. You know? So, napakarami po namin na pamilya, malaking pamilya kami. Kaya po, hindi ako naniniwala na kay malaki o maliit ang pamilya mo, kung kayo ay masaya. Hindi ako naniniwala ng ganun. Kasi kami sa dati yung pamilyang pinaglalakihan ko ay napakarami namin, pero mula sa pool talaga po nagisnan ko puro gulo. Kumbaga hindi nagkasundo-sundo ang bawat isa. Lalo na sa mga parents na siguro masasabi ko din kaya kami nagkakagulo ng ganito dahil hindi rin kami na i-guide nila ng maayos. Kasi ang kasabihan natin, yung pundasyon yung tibay ng isang pamilya ay mag-uumpisa yan sa magulang. Ngayon, kung hindi kayo na i-guide ng mabuti ng inyong mga magulang, talagang kakagulo yung mga anak. Hindi maayos ang nila, sama-sama. Kaya, aaminin ko man, nakakahiya man, isa na kami doon ang pamilya namin. Very disappointed ako sa pamilya ko. Ang daming mga bagay-bagay na hindi namin sa isa't isa. May kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang sa buhay, iniisip, may kanya-kanyang hanga. Iba-iba, pero ang kinalabasan, nagkaroon ng diskusyon na humantong sa mga bangayan hanggang sa awayan. Para sa akin po, hindi po maganda ang pamilyang mayroon ako. Ikinakahiya ko kayong lahat, sa totoo lang. Pumutok na talaga ako. Kinakahiya ko ang pamilyang mga mayroon ako. Sobra-sobra. At ang totoo, naiinggit ako sa mga pamilyang nagkasundo-sundo, nagkasama-sama. Kahit wala silang pera, kami nga wala din pera pero hindi pa rin nagkasundo-sundo. Magulo. Wala ka nang pera, wala na kayong pundasyon sa buhay, magulo pa. Iyon ang pinakapangit na sitwasyon sa isang pamilya. Kaya ako narito ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung karanasan ko nga ganito. Gustuhin ko man nga kami katulad ng ibang pamilya nga nagbanding-banding. Naiinggit talaga ako sa totoo lang yung pamilyang ganyan na kahit
Yung mga ano lang nila sama-sama ay saging, bagoong. At least nagtatawanan. Naiinggit ako sa ganyan. Yung mga pamilyang mga ganyan. Nag, naghaharutan. Hindi yun nagbabangayan ng pamilya. At ang pinag-usapan ay puro pera. Hindi yun. Sa pamilya ko, nga kinagisnan ko, disappointed ako dyan. Sa pamilya ko ngayon, na mayroon ako, disappointed din ako. Kaya wala lahat. Pakiramdam ko ngayon, wala akong kamag-anak. Nag-iisa lang ako sa mundo. Mabuti pa nga yung nakikitungo ako sa mga taong pinili ko lang nga pwede ko kaibiganin. Kasi mahirap din yung magtiwala kayo nga hindi mo rin kilala kung sino. Lalo na sa panahon ngayon. So, kailangan natin magiging alerto minsan sa mga taong nagkukunwari lang din na kaibigan natin. Yun pala, nagpapahamak din sa iyo. Kaya super na ako ngayon, bantay sa mga taong kinakaharap ko. Kasi mayroong mga kaibigan na kunwari kaibigan mo siya, iba naman ang intention niya sa'yo. Kunwari kaibigan mo siya, yun pala mayroon siyang pangangailangan sa'yo. Iba-ibang sitwasyon ng isang kaibigan. Kaya ako talaga ang piliin ko. Doon ako sa kaibigan na kahit walang pera, simple lang, hindi inggitera. Yung nakasundo kaming dalawa. Yun ang gusto ko sa isang kaibigan. Na nagka-relate yung mga damdamin namin sa isa't isa. Kaya aware din ako sa ganyan. Kaya sa ngayon, piling-pili ako sa mga nagiging kaibigan ko. Kasi mahirap din yung basta-basta ka lang nakipagkaibigan. Akala mo loyal sa'yo. May malasakit sa'yo. May siya sa'yo, yung tawag noon. Magandang hangarin, yung pala hindi. O, diba? Kaya aware din kayo sa ganyan. So, ayun, share ko na sa inyo ang aking saloobin. Kung sa aking pamilya, ang sama-sama talaga ng loob ko. Kahit ngumingiti ako, pero deep inside my heart, Diyos ko, parang sasabog na sa galit. Hindi ko gusto talaga ang mga pinaggagawa nila sa akin. Masahol pa sa mga hayop na nasa gubat. Lalo na pagdating sa pera. Nako. Nagmumurahan pa. Kaya itong vlog ko ngayon sa inyo, gusto ko panoorin nyo para pwede kayo mag-comment at may iambag kayo sa akin na mga opinion tungkol sa buhay pamilya na masaya at tulad niya hindi ko naranasan sa pamilya ko ngayon. Magulo. Matatawag kong magulo ang klase ng pamilya na mayroon ako. Yun ang totoo. Hindi magkasundo-sundo. Kaya ayaw ko yung magkaroon ng mga birthday, kung ano mga okasyon, ayaw ko. Gustuin ko man silang pagsama-samahin kami. Wala magulo. After that, ang mangyayari, may awayan, may chismisan, may siraan. Lalo na yung mga pamilya nga naiinggit sa nila, kapwa pamilya nila nga umuusad, maasinso. Hindi pa nga lumasinso, nag-umpisa pala, naiinggit na. Kaya, mas pinili ko na lang po kayo na mag-isa. Kung
Kaya pag halubilo man ako sa ibang tao, pinipili ko lang din po. Kasi ang hirap talaga. Mabigat sa loob ang makatagpo ka ng mga taong hadlang sa mga ano mo sa buhay. Kaya may kasabihan tayo, lumayo ka sa mga taong pabigat sa iyo ang dala. Tama ba yun? Lumayo ka sa mga taong pabigat lang sa iyo ang dala. Tama ba yun? Kasi tama naman. Itong mga taong ito, yan ang hadlang kung ano yung mga hangarin mo, magandang hangarin mo sa buhay. Kumbaga sila yung hadlang sa iyo na hindi ka mapatuloy. Kaya ganun na lang, umiwas na lang. Iwasan na lang ang mga ganyang klaseng tao. Kaya sa kwento kong ito, I hope na kayo may natutunan din sa akin at mag-comment din kayo para may pandagdag kayong ano sa akin, pampalakas loob sa damdamin kong wasak na wasak. Sabi pa ni Ongpam, wasak na wasak. Ang hirap po, mabigat sa lindip po. Mabigat sa damdamin yung may bitbitin kang problema sa mga pamilya. Isa na doon yung pag hindi magkasundo-sundo sa pamilya. Magulo ka na. Sa puliin talaga na bisnan ko. Kaya ang pinasalamatan ko lang ngayon ni God na kahit ganun pa man ang sitwasyon ko sa mga pamilya ko, binigyan pa rin niya ako ng lakas ng loob, tibay ng isipan, tibay ng damdamin na i-face ko ang lahat ng mga pagsubok na ito sa buhay. Kasi kung wala ako niya na binigay mo, baka sumuko na rin po ako. Katulad ng iba ng binti. No way. Ang problema, andyan lang yun. Pero kung huwag mong patulan, hindi ko Kaya ginagawa ko lang, mas mabuti pa mag-isa ako sa sarili ko na wala ako mga kamag-anak na sa tabi ko o nakakausap ko kasi wala din, useless lang. Kaya sana po may natutunan ko kayo sa akin pag-share sa inyo ng aking ano yung talambuhay daw. Yung mukha ko 2 araw lang ako walang tulog dahil ayun nga, kaming away ng asawa kong isa din. May tralala din. Kaya yan. Hindi naman, paganda tayo ulit. Tingnan mo, wala nang alaga itong buhok natin. Mukha na tayo 60 years old. Wow! Sige. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood sa aking kwento po.